Okay mga ka-basic, so gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano kaganda yung ating, Hyper-V o kaya virtual machine. So sa akin kaya gustong-gusto ko siya kasi, compared doon sa physical server. Kasi ang ginagawa ko diyan, yung physical server host lang talaga siya tapos yung ating, active servers ay nasa virtual machine, yung Hyper-V. So, ang isa sa gustong-gusto ko sa function niya ay kagaya nito. Kunyari, may gagawin ako o kaya may iko-configure ako dito sa domain o kaya dito sa email server. Ang gagawin ko lang dyan ay i-right click ko siya tapos checkpoint bago ako magsimula ng kahit anumang configuration doon sa server. So, kung sakali man na magkaroon ng problema, kunyari may i-install ka na application doon sa server na yon, mas maganda na gagawan mo siya ng checkpoint o kaya kahit anong configuration ang gagawin nyo. Kasi yung pinaka the best doon, kunyari nag-create ako ngayon ng checkpoint, ayan, so creating siya. So parang anong nangyayari, masisave mo yung current state nung inyong server. So, kahit running siya, pwede mo siyang i-create checkpoint. So, ngayon tapos na. Ibig sabihin, etong date na to, tsaka yung time na to, uh, kung magkaroon ng problema sa installation ko mamaya, pwede ko siyang ibalik. So, sa madaling salita, kung kunyari hindi nag-boot yung server mo, kung nagkaroon ng ibang problema, pwede mo lang siyang i-right click tapos i-apply. Pero kung gagawin nyo to, kailangan naka-shutdown yung server para mas maganda yung ano niya, maging result. Actually, dapat talaga naka-shutdown. Pero ang kagandahan doon, yung magiging downtime sa'yo, sandali lang. Tapos kung kunyari, ilang days na ino-observe mo, goods naman yung ginawa mo sa server mo, o kahit sabihin natin ilang oras lang, pwede mo na siyang i-delete dito. I-delete mo lang yan. Kunyari, eto, yung old na checkpoint na ginawa ko, since during ilang days na nakalipas, okay naman na yung server, pwede ko na siyang i-delete. Kunyari, ito, i-delete ko na to. So, delete. So, ngayon, yung pinaka-latest, ito. So, actually, pwede mong i-delete lahat yan. Ang matitira, yung current state. So, pag dinilit mo yan, ang matitira ito na lang, yung now, kumbaga yung current state niya. So, yun yung kagandahan. Ayun, tapos na agad, oh. Yun yung kagandahan na naka-virtual machine tayo kasi kung may implementation tayong gagawin at nagkaroon ng konting problema, pwede mong ibalik yung server mo dun sa state kung kailan ka nag-start gumawa nung configuration. So, ganun lang po kadali, ganun kabilis yung magiging recovery nyo. Unlike po dun sa naka-physical server, ang hirap ibalik. Kung may backup ka, ilang oras yun bago mo mabalik sa dating state niya. So, kaya mas nire-recommend ko sa inyo, lalo na kung yung mga bagong IT sa mga SMB companies, siyempre yung mga nasa data center na malalaking companies na, ibang standard na yung ginagawa nila kasi actually iba naman yung support team nun. Kunyari sa virtual machine merong engineer para doon, tapos sa networking, compared sa atin yung mga nasa small and medium business lang, minsan ikaw na yung ikaw yung IT administrator, ikaw yung sysad, lahat na ikaw yung gagawa. So yun yung kagandahan naman doon lalo na sa mga beginner lang kasi kumbaga may experience mo lahat. Yun po yung advantage na gagamit tayo ng virtual machine. Tapos, idagdag ko na lang din yung costing. Yung costing kasi ng server, kapag naka-virtual machine ka, mas makakatipid ka dahil isang hardware lang yung bibilhin mo, pero pwede ka nang maglagay ng hanggang 4 o 5 virtual machine. Actually, kahit ilan, pwede mong ilagay. Tapos sa management naman, yun nga, yung pinakita ko kanina, napakadali. And then sa backup, yun nga, pwede mong i-copy paste lang yung data, pwede mong i-manual copy kumbaga. Tapos kung may automated backup ka, mas
mapapabilis yung pag-recover mo in case na may mga trouble na hindi inaasahan. Instead na bibili ka ng maraming hardware para sa servers ninyo, gumamit ka na lang ng virtual machine. Yung speed niya mabilis pa rin naman. Tsaka yun na yung halos ginagamit ng karamihan ngayon, lalo na yung mga nag-hosting. Tapos, sa hardware naman, kung medyo nag-aalangan ka dun sa isang hardware lang tapos nandun naka-reside lahat, napakadali lang po nun kasi kung gusto mo dalawang hardware, pwede. Or kung in case of emergency, kung may mataas na specs ka na computer lang dyan sa office ninyo, pwede mo siyang gamitin na temporary recovery point o kaya running server dun sa network mo. Kumbaga, ang dami mong option na pwedeng gawin kasi yung virtual machine, yung pinaka-file data niya, pwede mong i-replicate lang or i-copy lang tapos i-restore mo siya dun sa ibang virtual machine host. Kumbaga, kung may normal PC ka lang na kahit mga 16 gig o kaya kahit nga 8 gig, mapaparan mo yung temporary, mapapagana mo yung servers mo dun sa normal PC na yon. So, i-activate mo lang yung virtual machine, yung Hyper-V, and then, yun na, makakapag-run ka na ng temporary server mo. Kumbaga, sa downtime, mas maliit yung magiging downtime mo compared dun sa naka-hardware na kapag nasira, talagang maghahanap ka ng server nun na pwede mong gamitin. So, ayun, mas madali sa virtual machine, kaya mas marirecommend ko talaga siya sa inyo.